Magkano nga ba yung nagastos ko sa pagpapakapon ng pusa? I got Miso spayed at 11 months old. Actually, pwede naman as early as 6 months basta healthy. Pinakapon ko si Miso para di na siya ma-stress kakahanap ng mate and para din mas maging healthy siya in the long run. The night before the surgery, yung last meal and water niya is 10 p.m. Kailangan niya kasi mag-fasting at least 6 to 8 hours before ikapon para iwas complications or pagsusuka while under anesthesia. Dito sa Kabuyao Animal Clinic ko pinakapon si Miso. Dito ko rin kasi pinakapon si Tofu before kaya tiwala na talaga ako sa kanila. And isa sila sa mga vet clinics na nag-o-offer ng low-cost kapon. I spent 2,550 pesos, included na dito yung surgery, injectable antibiotic, and yung CBC test para ma-check talaga kung healthy si Miso for kapon. Kayo na bahala. Okay naman. Nakabahan ako. May babalikan ako. Babalikan ako. Sige po, Doc. Thank you. Iniwan ko na muna siya dito as protocol, then ite-text na lang daw ako pag tapos na and gising na si Miso. Pagka uwi, naglinis muna ako, then sinet up ko tong tent na pag-i-stayan ni Miso for the next 2 weeks. Meron na pong nauna sa loob. Ang tofu. Gusto mo ikapon ulit, tofu? Bumili rin ako ng flower cone tsaka recovery suit. Along ko agad ni tofu eh. Kala mo naman di babalik si Miso eh. Babalik yun mamaya, susunduin ko ha. By 12:30 p.m., sinundo ko na si Miso. Nagulat nga ako kasi ang bilis lang. Bigyan muna natin si Miso na. Tofu naman! Diyos ko po, tofu! Ano ba yan, tofu? Ikaw naman, tofu. Talagang! Medyo groggy pa siya dito, hindi talaga siya gumagalaw. Kaya tong si Tofu, todo alala. Kasi hindi talaga nagre-respond si Miso kahit mag-meow siya. Tofu. Tapos ayun, may ako din siya chinecheck kung humihinga pa ba siya. Then tinanggal ko na yung cone kasi nagwawala siya nung nagising. Pinaltan ko na lang ng suit. Ang importante kasi dito is hindi niya madilaan yung tahe para hindi magka-impeksyon. Mga around 5 p.m, pwede na siyang kumain ulit pero strictly wet food muna para madaling madigest. You want sheets? Pag naiyak si Miso, lagi yung pumupunta dyan. Bantayan kay Miso. Binabantayan niya si Miso. The next day, need ko nang linisan yung tahi niya. Super bilis ko lang maglinis kasi nagwawala siya kapag matagal. Wait, it's okay. It's okay. Mabilis lang to, ha? Talaga. Hindi, mabilis lang, ah. Nag-disinfect muna ako ng kamay, then wipes lang ginagamit ko panlinis, then betadine, tapos cream na. Morning and night ko to ginagawa. Tatapos na. Hoy! Paano ka nakalabas? Tofu! Ba't ka andyan? Flashback. For vitamins, depende talaga sa vet nyo kung may iba pa silang irereseta. Kay Miso, LC-Vit Plus lang okay na. Since bed rest talaga si Miso para hindi bumuka yung tahe, ang ginagawa ko is 3 times a day ko siyang binubuhat sa litter box. Tapos magwiwiwi na siya. May mga times na nagmamiyaw siya tapos bubuhatin ko na lang siya ulit sa litter box. Naiihi ikaw? Ito yung setup na nag-work for me ha, pero pwede kayong maglagay ng litter box sa loob ng tent or ilabas yung cats nyo paminsan-minsan basta supervised. Ang behave naman ng misong yan. O, hindi nagwawala. You want sheets? Ay, ikaw din. Ito talaga. Ito. In the next 2 weeks, ganito yung setup ko sa pag-aalaga kay Miso habang inaantay na kusang matanggal yung stitches niya. So that's it for Miso's space surgery. If may questions pa kayo about kapon, comment lang kayo sa baba and let me know if you want more updates. Yun lang.